Kamusta mga paps? Ang gagawin natin ngayon ay magche-change oil tayo nitong ating motor na Aerox version 2. Ang ginagamit ko palang oil mga paps ay Motul SEA 10W40 scooter. 1 liter po ito mga paps, kaso binawasan ko na po ito kanina kasi ang ilalagay lang po natin sa ating Aerox ay 900 ml lang. Binawasan ko na po ito kanina, eksakto na po siya ng 900. Ang gagamitin pala nating tools mga paps ay gamit lang tayo ng socket para hindi mabibilog yung ating tornilyo, yung kung tawagin ay drain plug. Gamit lang tayo mga paps ng number 17mm na socket wrench at number 12 na socket wrench. At may improvise po akong imbudo mga paps para po ito sa paglalagay na pagsasalin natin ng langis mamaya. Gamit din po tayo ng basahan for in case na sakaling matapon yun na ating change oil. At syempre gagamit din po tayo ng pansahod. Pasensya na sa ingay mga paps, malapit kami sa lapagan ng eroplano. Tara, umpisa na natin. Ang una po natin gagawin ay luluwagan po natin itong takip ng ating oil. Kahit wag nyo na po munang alisin, sa luwagan nyo lang po. Ang sunod mga paps ay ilalagay na natin itong ating pansahod sa ating alising oil. Tapos ito po yung drain plug na sinasabi ko kanina. Kita ba mga paps? Itong malaki, itong number 17mm, andito po yung ating strainer. Pwede nyo pong unahin ito, or pwede rin pong itong drain plug na number 12mm. Ako po ang ginagawa ko, inuuna ko po itong 12mm. Tapos kung nabuksan ko na po ito, papatuluin ko muna yung engine oil. Tapos saka ko inaalis itong number 17mm para malinisan yung ating strainer. Andito po kasi yung ating strainer. Yung una nating aalisin mga paps ay yung number 12 na drain plug. Luwagan lang po natin. I-ready natin yung pansahod mga paps. Yun. Pulang-pula pa po yung ating oil. Bali, naalis na natin itong number 12 na drain plug. Ang isusunod naman natin alisin ay itong number 17 na drain plug para malinisan natin yung strainer. Gamit lang po tayo ng number 17 na socket wrench. Pag naluwagan na po, pwede na pong kamayin. Andito po yung ating strainer mga paps. Meron po itong spring. Ayun, ilang spring pala dito. Yan lang po natin tumulo lahat. Ito yung ating strainer mga paps. Lilinisin din po natin ito.
Habang hinihintay po natin tumulo ang engine oil mga paps, nilinis ko na po pala itong ating mga drain plug at oil strainer cap at itong strainer at itong strainer spring. Pasensya na kayo mga paps, hindi ko na nakuha ng video. Nung nililinis ko, hindi ko pala na pindot yung record button, kaya pasensya na kayo mga paps. Pero simple lang naman linisin ito. Gamit lang po kayo ng malinis na tela, as punasan nyo lang po itong strainer, ipihipan nyo na lang. Mas maganda sana kung meron tayong yung pang spray, yung sa hangin, pubugan ng hangin. Kaso DIY lang po tayo mga paps, sa bahay lang po tayo. Pero malilinisan naman na po ito mga paps. Huwag nyo lang po itong sasabunin kasi bakal po ito. At saka baka pag sinabon nyo po ito, syempre baka halo po dun sa ating langis pag binalik na po natin. Pag magbabalik na kayo ng tornilyo, huwag nyong kalilimutan itong ano ba tawag dito, itong washer pala mga paps, sorry. Huwag nyo pong kalilimutan itong washer na ibalik. Ganyan po itsura niyan pag ibabalik nyo mga paps. At itong ating oil strainer cap mga paps, meron po itong o-ring, itong kulay itim po mga paps. Wag din pong kalilimutan yan, napaka-importante po niyan. Kasi pag hindi po naibalik yan, klari, nilagay mo na, hindi mo napansin na naalis pala yan, ay sigurado mga paps, magkakaroon ng leak. Bali sa pagbabalik mga paps, unahin nyo lang itong spring na ilagay. Yan mga paps. Tapos itong strainer, ganito po yung itsura niya. Ito mga paps. Bali, ganyan po itsura niyan pag ibabalik na. Okay mga paps, hintayin lang po natin na tumulo lahat ng ating engine oil para pagsalin natin ng panibagong langis, malinis na malinis yung ating makina. Ayun mga paps, so after ng 1 hour po siguro, binalikan po natin itong Aerox. Mukhang wala na po atang tumutulo. So ibig sabihin, tumulo na po lahat ang kanyang langis mga paps. Para masiguro natin mga paps na matansya natin kung nagbawas ba o yung ating engine oil mga paps, kuha tayo ng lagayan ng langis na may panukat din. Tapos isalin natin ulit yung ating inalis na langis sa ating motor. Tapos check natin kung nagbawas ba o hindi mga paps yung kanyang langis. Bali, itong motor ko pala mga paps, dati nagche-change oil ako every 1,000. Kaso napansin ko, pag every 1,000, sobrang pula pa yung motor. Ay, yung oil mga paps, sorry. Yung motor. Yung oil, pula pa yung kanyang itsura. Kaya ang ginawa ko, kasi ginagamit ko to sa joyride mga paps, syempre masakit sa bulsa pag every 1,000 nagpapalit tayo, pulang pula pa yung ating langis. So ang ginawa ko, every 1,500 mga paps, doon ako nagpapalit. Pero itong sa akin mga paps, mukhang ewan ko kung nasa 1.7 na po ata ito, 1.7 plus itong aking pag-change oil. Kasi dapat kahapon mga paps, mag-change oil na ako, kaso naisipan ko munang bumiyahe ulit sa joyride para may pambili ako ng langis. Check po natin tong ating odometer. Lagay natin sa oil. Dito lang po mga paps sa
mga Aerox version 2. Yung menu button niya. Natin sa oil. Ayun mga paps, yung ating oil ay nasa 1,726 na po mga paps, kilometer. Pero pansin ko mga paps, medyo pula pa din tong kanyang langis. Kikita nyo, Motol po yan, ginagamit ko. Motol engine oil. Hindi po yan sponsor mga paps ha. Bili po natin yan. Pansin nyo mga paps, 1.7 na yung tinakbo pero parang black na siya pero parang pula, medyo mapula pa. Kuha tayo ng lagayan mga paps. Bali, ito pa pala yung mga nagamit ko na ano, mga lagayan ng Motol. Pansin nyo mga paps ko, talagang magmula noon, puro Motol na yung aking ginagamit. Kasi maganda siya sa makina mga paps. Tsaka smooth siya tumakbo. Bali, nag-try na din ako dati ng mga iba. Kamukha nito. Itong Shell Advance na 10W40 synthetic base. Okay din naman mga paps. Kaso talagang mas gusto ko yung takbo nitong Motol. Smooth po yung takbo. Kung pansin nyo mga paps, akala nyo pagkain yung laman yan. Hindi po mga paps. Sana ba? Lagyan ko po yan ng padlock. Ito po yung laman yan. Hanapin natin susi. Charan! Mga tools ko po yan mga paps. Mga tools po yan. Kuha tayo ng lagayan. Wala nang laman. Ito. Bali, ito na mga paps, susukatin natin tong ating engine oil sa ating motor. Check lang po natin kung nagbawas ba sa itinakbo niya na 1,700 km, kung nagbawas ba siya ng langis. Check natin mga paps. Bali, nung sinalin ko ito dati, 900 ml. Kasi yun po yung required na gauge ng ating langis sa Aerox version 2. Nakalagay po yan sa may takip mga paps. Ito po. Ayan. 900. Kumuha po tayo kanina ng wala ng laman. Or kung tawagin natin ay basyo na. Basyo. Isalin po natin mga paps. Baba lang po muna natin to. Kasi wala tayong taga-video. Yep. Salin natin itong langis. Huwag kang matatapon. Check po natin kung nagbawas ba. Mukhang hindi naman. Pero baka nagbawas po ng konti. Importante, huwag lang po matutuyuan yung ating makina. Napakadelikado po yun. Check natin. Mukhang nagbawas po mga paps. Ito 800.
Kailangan ugaliin po pala talaga nating i-check yung ating langis kasi itong motor ko po na Aerox sa 1.7 na tinakbo ay nagbawas po siya ng 100 ml kasi dapat 900 po eh. So nandito po siya. Kita po ba? Kulang 800, kulang po ng konti. Pag may tira pa naman po, lagay pa natin. Pero nasa 800 po. So nagbawas po pala. Pero sabi ng ating mga kaibigan, kahit na magbabawas talaga ng konti, pero dapat wag daw lalagpas ng kalahati yung bawas. So safe pa rin po naman ito. Ang susunod na step natin mga paps ay ibabalik na po natin itong oil strainer cap at itong drain plug. Mga paps, huwag niyong kalilimutan itong washer kasi sobrang importante po nito. Bali, unahin na po natin itong oil strainer cap. Gamit lang po ulit tayo ng number 17 na socket wrench. Mainam po kasi na socket wrench yung gagamitin para hindi po bibilog itong ating tornilyo. Bali, sa pagbabalik mga paps ay clockwise na po tayo. O nga pala, nung binaklas po natin ito ay counterclockwise, kumbaga pabaliktad po sa orasan. Ngayon naman clockwise po sa pagbabalik. Ganyan po yung itsura niyan mga paps pag ibabalik. Tusok lang natin dito sa butas. Sa pag-iigpit mga paps, yung sakto lang po. Huwag po nating pipirsahin kasi baka mabasag po yung ating strainer cap. Yung eksakto lang po. Okay na yun. Gamit lang po tayo ng konting pressure. Susunod po nating ibabalik ay itong number 12 na drain plug. Mga paps, sa pag-igpit po ganun din po, hindi masyadong sobrang sikip. Okay na po yun. Bali, ito na po yun mga paps, naibalik na po natin yung mga tornilyo. Bali, ang susunod na po nating step ay magsasali na po tayo ng langis. Mga paps, sa Aerox po 900 lang po, 900 ml ang ating kailangan. Gamit lang po tayo nitong improvised panel. Plano mga paps. Alisin lang po natin itong oil stick. Linisin na din po natin. Ilagay na po natin itong ating improvised na embudo. Yun mga paps. Magsasali na po tayo ng ating langis.
So ayun mga paps, natapos na po nating lagyan ng panibagong langis tong ating motor. Ngayon mga paps, bago nyo ibalik itong kanyang takip, sukatin na rin po muna natin gamit itong kanyang stick. Bali dito mga paps, ayan, kita po ba? Bali ito mga paps, hanggang kalahati lang po. Sa pagsusukat ay itutusok lang po, huwag mong hihigpitan. Kumbaga parang ipapatong lang po. Dapat hanggang dyan lang po yung masusukat niyang langis. Ibig sabihin po nun, okay po yung ating pag-change oil. Po natin mga paps, huwag pong hihigpitan ha. Bali parang ipapatong lang po. Ganito po. Huwag iikutin. So ito. Po natin mga paps. Malabo. Ayan mga paps. So hanggang kalahati lang po siya. Ayan. Okay po yan mga paps. Mapapansin nyo dito naman sa kabila, tapunasan ko po muna. Dito sa kabila, mula dito sa kanyang tip hanggang dito yung kanyang panukat. Kumbaga ito naman mga paps sa kabila, itutusok nyo pero hihigpitan. Bali iti-thread po pasikip mga paps. Ganito po mga paps. Hanggang dito yung masusukat niyan langis. Ito po. Punasan po ulit natin para sigurado. Ganito mga paps. Tapos higpitan po natin. Yun. Higpitan na po. Tapos natin alisin. Check po natin yung kanyang oil level. Bali bagong palit lang po tayo ng langis mga paps. Ito po. Yun. Bali eksakto po yung kanyang langis. Saktong-sakto po. Yung 900 ml. Yun. So okay mga paps. Balik na po natin. Sipitan po. Okay na. So mga paps, bago natin paandarin yung ating motor, i-reset po muna natin yung kanyang oil. Simple lang po mag-reset mga paps. Ganito po. I-on po natin. Ilagay lang po natin siya sa oil. Gamit po itong menu button. Ito, dito na po sa oil. Bali, para ma-reset po yan, ilulong press po natin ito. Ito, kamukha nito. Ito po. Pindutin lang po na matagal. Tapos hintayin lang po na mag-blink. Ayan, nagbe-blink na. So, bibitawan po. Pagkabitaw, nagbi-blink pa rin po yan. Ang gagawin po natin, nilolong press po natin ulit para mag-reset. Babalik na po yan sa 0. Ayun, bumalik na po sa 0. So ayun mga paps, tapos na tayo sa ating pag-change oil. I-start na po natin. Pagka-start mga paps, huwag nyo munang sisilinyaduran o gagasan para hindi po mabigla yung ating motor kasi aakyat pa lang po yung langis niya. Smooth ulit takbo. So yun mga paps, natapos na po tayo sa ating pag-change oil. Sana nagustuhan niyo po itong aking video mga paps. Bali unang video ko po ito mga paps na i-upload. Sana po suportahan niyo ako mga paps, na i-like po ang aking mga video at
click na rin po yung notification bell para ma-update po kayo pag magagawa po ako ulit ng panibagong video na may upload po sa YouTube. Maraming salamat po mga paps. Ride safe sa ating lahat. Thank you.